Kuya Josh po, bakit pinasok ko ng kaaway, sinabi po na Panginoon mo. Sinabi po ng kaaway Kuya Josh na wala kang, pwede ko ba manang sabihin ng Wala tayo. yung Cohen. Sabi ko ng kaaway, wala kang kwenta. Sabi ni Jesus na, may halaga ka sa akin, kaya anak ko. Ganun po yun. Siya po yung naging pamagitan natin. Halimbawa, nag-pray po tayo. Lagi po natin sinasabi in Jesus' name because siya po yung nag-pray natin para connection po natin sa Ama. At sinabi din po dito na pagkatapos na po mamatay, sabi po ito, pagkatapos namatay, pagkatapos ng mamatay, nabuhay po siya ulit, tumakit sa langit, at narayon po siya ng alpo sa kanang kamay ng Diyos Ama. Ibig sabihin, siya ay makapagilan, karangalan, at nagbibigay po ng kapalitan sa bawat. Siya po yung nagbibigay ng kapalitan sa bawat. So sabi naman po sa unang Korinto, sorry po na tayo po, paada po yun sa unang Korinto, dapat po 15 po siya. 1 Corinthians 15 po. Ayun po, 3. So sabi po diyan, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. So sino po yung namatay? Kristo po. Para kay nino po? Ate. So para sa atin po. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Verse 4. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. So kailan po nabuhay si Jesus ulit? Ikatlong araw. Ang ikatlong araw po. Yan po. Kung si Jesus ay namatay hindi dahil sa kanyang mga kasalanan, kundi sa atin. Siya inilibing, tunay siyang namatay. Siya ay muling nabuhay, tunay siyang nagtagumpay. Hindi gawa ang nagliligtas po sa atin, kundi ang dugo po ni Jesus ang nagliligtas po sa atin. So, punta naman po tayo sa 2 Corinthians 5:21 po. Ngunit ang alang-alang sa atin, itinuturing siya ang mga kasalanan para sa pamamagitan niya ay ituturing tayo ng Diyos. Ito yung maganda. So, 2 Corinthians. So sabi po dyan, hindi nagkasala si Kristo. So hindi po nagkasala si Kristo, ay po sinasabi po dyan, in His sinless life. Wala pong kasalanan yung buhay niya. Ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan, siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, hindi po kanina, kundi po sa pamamagitan lang po ni Jesu Cristo. Kaya po, si Jesu Cristo lang po ang daan papunta sa kaligtasan. Amen. Sa Philippians chapter 2 verse 6 to 11 naman po. Philippians chapter 2 verse 6 to 11. Nasa kanya ang gusto ng pagiging Diyos. Pero hindi niya pinagpilitan ang pagiging pantay niya sa Diyos. 7. Instead, ginigib up niya lahat ng meron siya at namuhay na isang kapigil. Pinanganak siya bilang tao at nang
11. At sasabihin ng lahat na si Jesus Kristo ang Panginoon para mapapurihan ng Diyos. Yan nga po. Sinabi po doon na kahit taglay po ni Jesus ang kalikasan ng bilang Diyos, di niya po pinilit na pantayan ng Panginoon. Sa halip po ay nagpakumbaba po siya at sinunod niya po ang utos ng Panginoon. Gaya din po sa atin. Sa buhay po natin, kung susunod po tayo sa utos ng Panginoon at makagustuhan ng Panginoon na uunahin natin, bibigyan niya po tayo ng sinabi ko kay Jesus po na dahil dito ay lubusang itinaas ng Diyos at binigay ng pangalan bigit sa lahat ng pangalan. Sa buhay po natin, kung susundin po natin lahat ng utos ng Panginoon, yung mga akala natin hindi natin makukuha ngayon, yung mga akala natin hindi natin makaabot or makakangit, ibibigay ng Panginoon yun kung susundin na natin yung plano niya. Kasi alam ng Panginoon yung hinaharap natin. Even na si Jesus po is alam niya babako siya sa cross, even kahit buhay niya po ang kapalit, sunod niya pa rin ang Panginoon dahil alam niya na at nagtuwa siya sa Panginoon na may gagawing plano ng Panginoon sa buhay niya. Yun po at Magdurog lahat kasi Kasi ngayon. yun po. Sa paliwas naman po sa Hebrew chapter 1 to 1 po. Chapter 1, 1, 2, and 4. Kami nag-amen eh. Chapter 1 to 4. Correct. Nauuna, nauusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 2. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya niyang maging may-ari ng lahat ng bagay. 3. Sa kanya makikita ang nagnininig na kadakilaan ng Diyos at kung ano ang Diyos ay ganoon din siyang iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan at makapangyarihan niyang salita matapos niya tayong sinisip sa ating mga kasalanan. Umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Hanggang 4 po. Apo. 4. Kaya naging dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel at higit na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanya. Babasa na rin po ng Hebrew chapter 4 verse 15. 15. Ang height nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan. Dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasama. Itong verse po na nalaw na ito, ay pinamagatot ko po na si Jesus ay kaninginan ng Diyos at walang kasalanan tagapagligtas. Kaninginan po. Sinabi po doon sa Hebrew na si Jesus ang kaninginan ng Diyos. Si Jesus ang kaninginan ng kalwaltian ng Diyos, siya ang ganap na larawan ng kanyang pagkatao. Pinapanatili niya rin po ang lahat sa kapangyarihan ng kanyang salita. Siya po ay naupo sa kanan ng Diyos at bagamat pinukso po siya ng mga sa lahat ng paraan, hindi po siya nagkasala. Even na nilapitan po siya ng kahoy o jabo. Siya po ay tagapagligtas na ganap ng Diyos, subalit ganap na nakaranas ng pagiging tao at kabutihang loob ng ating Panginoon. Ito po sa conclusion po natin na si Jesus po ay hindi lamang po ordinaryong tao po. Siya po ay Diyos na nagkagawang tao. Siya po pinagmula ng buhay at likha, mapaghimala, banal at makapangyarihan. Siya po ay naging namatay bilang sakripisyo po sa ating mga kasalanan. At muli po siyang nabuhay upang magtagumpay po. Nakaupo po siya sa trono sa kaluwalhatian at siya po ay babalik sa muli. Siya po ay babalik ulit. Sinabi rin po ito na
darating muli si Jesus hindi na bilang sanggol, kundi bilang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Siya ay babalik upang hatulan ng mga makatarungan at tuparin ang kanyang pangako ng kaligtasan sa mga nananalig sa kanya. Yun po. So yun po, naniniwala po tayo, we believe in life of our Lord Jesus Christ, in His virgin birth, in His sinless life, in His miracles, in His vicarious and atoning death through His shed blood, in His body resurrection, in His ascension to the right hand of the Father, and in His personal return in the Father, and in power and glory. Kaya ang tanong po sa akin, kung ano ba talaga si Jesus sa buhay natin? Kung siya ba ay hari o tagapagligtas? Ay siya ba ay hari? Tagapagligtas ba siya? O hanggang ngayon ay bisita lamang sa atin? Kung siya ba ay Diyos? Kung siya ay tagapagligtas? Kung siya ay babalik? Dapat siya ang sentro ng buhay natin. Dahil tinaas natin ang pangalan ni Jesus, itaas natin ang pangalan ni Jesus sapagkat siya lamang ang karapat-dapat na ating pagsamba. Yun lang. Recess at uwian ng pinag sa pagkakao. Malata ah. Ang magkasyon kayo sa kanila. Dagdag trivia lang. O sige po, trivia. Yung bakit po Jesus hindi yung Emmanuel po yung sa Mateo 1:23 po. Kung bakit po, ayun lang po yung Emmanuel po ay ang pag-describe lang po ni Propeta Isaiah sa darating na sanggol na pinanganak ng isang Birheng Maria. At ang Jesus ay binigay ng isang anghel ng Panginoon at sinabi sa kay Joseph na ang pangalan na ibibigay sa kanya ay Jesus. At ang ibig sabihin po ng Jesus is Yahweh is salvation. Jesus, Yahweh is ang kanilang Yeshua. Parang, Yes, sir. wala. Nag-test niyo yung dali ng kahulugan ng Emmanuel. Hindi lang siya, kung sabi na Isaiah, ipanganak daw si Jesus, at isa siya, tatawagin siya Emmanuel, kasama natin ng Diyos. So, ibig sabihin na physically kasama natin ang Diyos sa pamamagitan. Ayun. So, baka may nagtatanong, bakit tao si Kristo? Di ba nagtatanong sila? Bakit gano'n? Tao ba si Kristo o Diyos? Diyos. Sorry, Diyos. Kuya Wario. Diyos siya. Kasi imagine mo, di ba nga sabi nga sa Genesis, sa panahon ni Moises, na hindi, pag lumapit ka sa kaluwalhatian ng Diyos, mas mamatay tayo. So imagine mo, yung skin ni Jesus Christ is just shield para protektahan tayo. Kasi kung espiritu yan, patay tayo lahat. So, ganun. Okay. Ang hindi ko lang alam is, nung, di ba nga nagpakita, after siyang namatay, di ba nagpakita siya? Tapos, hindi ko alam kung spirit siya nun or katawang katao. Alam mo po nga sinabi ko ni Jesus na buhay po siya nung dito siya kaluluwa lamang. Okay. So yun, hanapin natin yung natabapit ko yan. So, sabi ni Kuya Nico, katawang tao siya. So, body siya. So, ibig sabihin, nung umakyat siya sa langit, yun yung accession. Yun ang tawag doon na yung accession yung pag-angat sa langit. Physically, Hindi po, ano po siya? spirit na yun.